Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala syarfil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inshallah, suwar min hayatis sahaba. Natalakay na natin yung kay Al-Bara bin Malik Al-Ansari radiyallahu anhu. Yung sumunod na nabanggit sa libro, ito ng si Thumama bin Athal, na pinakakilala siya doon sa hadith na nung nagsyahada siya sa Madina siya yung inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maggusul pagkatapos magsyahada. Na mula roon sa hadith na yon, nagkaroon ng iba't ibang mga hatol ang mga scholar. May mga nagsabi na wajib maligo after magsyahada. At meron ang ganun na talaga. Ang marami sa mga scholar, ganun yung payo nila. Mainam yung maligo pagkatapos magsyahada. Ito yung pinanghawakan nila. Yung hadith ni Thumama. At meron naman nagsasabi, sunnah, at meron naman nagsasabi, kaya pinaligo si Thumama kasi junub siya nung nagsyahada siya. Junub. Pero either way, mainam ang maggusol, inshallah, pagkatapos magsyahada. Mainam. Inshallah. Wala namang mawawala. Kasi nandun din nga yung dalil. Pero nga, kung ito ba ay palagian na inutos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa bawat nagsyahada, hindi rin. Hindi rin niya inutos o hindi rin ito naiulat sa iba pang mga nagsyahada na sila ay inutusan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na maligo o maggusul. So dito sa libro, si Thumama bin Asal ang pinaka nakikilalang ginawa niya, yadribul hisar al-iktisadi ala Quraysh. So nung siya daw ay nag-Muslim, nagpatupad daw siya ng embargo laban sa Quraysh. Kaya si Thumama bin Afal, kabilang siya sa mga pinuno ng Yamama. Yung Yamama, nalaman na nga natin, naalala niyo yung Yamama. Yung kina Musaylim al-Kadhab. So makapangyarihan talagang Yamama. Makapangyarihan ng Yamama. Pero nung nag-Muslim siya, nga, bilang pagpapakita ng kanyang katapatan, kumbaga, ginipit niya yung Quraysh. Dahil sa panggigipit din naman ng Quraysh kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinigilan niya yung pagdating ng mga produkto galing sa kanilang lugar. At yung Yamama nga, ito yung kasalukuyang Riyadh. Actually, merong lugar malapit sa Riyadh, Thumama ang pangalan. So, maaring ipinangalan din yun sa kanya, radiyallahu anhu. So, walang masyadong nababanggit tungkol sa kanya. So, kahit kahapon nag-google ako walang masyadong nabanggit. Pero titingnan ko din nga dun sa yung Siyar A'lamun Nubala, baka meron dong mga karagdagang detalye. Inshallah. Kagabi ko lang kasi inayos itong ating reference. Sabi, fi sanati sadisa lil hijra, azamar rasulu sallallahu alaihi ala an yusi'ah bitaka da'watihi ilallah. So, nagdesisyon siya doon sa ika-6 na taon ng hijra. Pagkatapos ito ng Hudaybiyah. So, kabilang sa mga naging pakinabang ng Hudaybiyah, lumawak yung da'wa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Actually, ito na nga yung panahon din na sumulat siya doon sa hari ng Egypt. Sumulat siya kay Heraclius, sumulat siya doon sa Kisra ng Persian Empire, sumulat siya doon sa bagong Najashi, at iba pa. Siyempre, nakapagdawa din siya sa iba pang mga tribo ng mga Arabo. Fakataba thamaniyatu kutub ila mulukil Arabi wal Ajam. Nagsulat daw siya ng 8 sulat para sa mga hari ng mga Arabo at mga hindi Arabo. Sa mga hari ng mga Arabo, yung mga iba't ibang malalaking tribo ng mga Arabo, sinulatan niya.
Siyempre mga hindi Arabo, yung mga nabanggit ko kanina. Yung Najashi, yung Kisra, at iba pa. Waba'atha biha ilayhim yadu'uhum fiha ilal Islam. So nagpadala siya ng mga tao na may dala ng mga sulat na ito na inaanyayahan niya ang mga tao patungo sa Islam. Wa kana fi jumlatin man katabahum Thumamatu bin Athal al-Hanafi. So kabilang sa mga sinulatan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam si Thumama bin Athal al-Hanafi. So yung tatay niya ang pangalan Athal at tinawag siyang al-Hanafi kasi nandun siya sa Banu Hanifa. Kabilang siya sa Banu Hanifa. Ni Musaylima. Malaking ano sila, malaking angkan. Malaking angkan. Wala garba fatumamatu kailun min akbalil Arabi fil jahiliya. At walang duda na si Tumama dahil sa pagsulat sa kanya ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kabilang siya sa mga pinuno ng mga tribong Arabo bago pa ang mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So wala pa rito sa eksena si Musaylima al-Kadhdhab. Pang ano lang siya, kumbaga sa kalaunan na lang siya nag-Muslim. Nauna sa kanya si Tumama. At maaring nakarating kay Musaylima ang tungkol sa Islam sa pamagitan ni Tumama. Nang nagdawa si Tumama sa kanya. At nagkaroon din naman siya ng idea na mag-angkin ng pagkapropeta. Nagkaharap pa sila ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si Musaylima. Nagkita pa sila, pumunta pa siya ng Madina. At yun nga, siya ay kabilang sa mga sayyidu min sadati Bani Hanifa al-Marmukim. Kabilang siya doon sa mga pinakakilalang mga pinuno ng Banu Hanifa. Wa malikun min mulukil Yamama. At kabilang siya doon sa mga hari ng Yamama, yung lugar din na yun. Sa Banu Hanifa, yung tribo nila. Yung Yamama, yung lugar. So kabilang daw siya doon sa mga hari ng Yamama, alladina la yu'sa lahum amrun, na hindi raw sinusuway ang kahit anong kanilang iniutos. So yung Hanifa, yun yung tribo nila, Banu Hanifa, tapos yung Yamama nga yung kanilang lugar. Kaya parehong nababanggit dito. Kaya dito yung pagkakabanggit sa kanya, Thumama bin Athal al-Hanafi. So kabilang siya doon sa Banu Hanifa. Hindi ko lang alam kung kaano-ano ba niya si Musaylima, magkamag-anak ba sila o ano. Pero maaaring dumating sa kanya yung mensahe ng Islam sa pamagitan ni Thumama. Talakka Thumamatu risalatan Nabi alaihi salatu wassalam bizzaraya wal i'rad. Nang unang dumating daw sa kanya yung sulat ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tinanggap niya ito ng mayroong panlalait at kawalan ng pakialam. Hindi siya agad-agad kumbaga na tumanggap dito. Hindi siya agad-agad na tumanggap. Wa khadathul izzatu bil ithmi. At pinamayanihan siya ng pagmamalaki sa kasalanan, lalo na yung shirk. Fa asamma udunayhi an sima'i da'watil haqq wal khair. So nagbingi-bingihan siya doon sa pagtawag ng katotohanan at kabutihan. Hindi niya yung tinanggap, nagbingi-bingihan siya, hindi niya pinakinggan. Kumbaga. Thumma innahu rakabahu syaitanuhu fagrahu bikatli Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wawadi da'watihi ma'ah. Hanggang minsan napag-isipan niya raw, kumbaga binulungan siya ng kanyang demonyo, napatayin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at apulahin ang kumbaga yung apoy ng mensahe ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fadaba yatejina al-furas
lil kada'i ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Kasi sinamantala niya yung mga pagkakataon para mapatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So gumawa na siya ng mga plano. Hatta asaba minhu girra. Pero yun nga, sa kanyang pagpaplano, kumbaga hindi siya nagtagumpay. Wakadat yatimul jarima asyan'a'u laula anna ahada a'mami thumama thanahu an azmihi fi akhir lahdatin fanajjallahu nabiyahu min syarrihi. So nung gagawin na sana niya yung plano niya, kasi lahat ng kumbaga pagkakataon sinamantala niya. Pero nga syempre, pinoprotektahan ni Allah si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At dito sa pagkakataon na ito, meron daw isang uncle si Tumama na nakipag-usap kay Tumama at kinumbinsi siya na wag nang ituloy ang plano niya laban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kinumbinsi siya at doon natigil na siya. Walakin na Tumama idha kana qad kafa an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa innahu lam yakuf an ashabihi. So bagaman tumigil na si Tumama sa pagpaplano na pinsalain si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, patuloy din naman siya sa pagpaplano sa paninira o pamiminsala sa mga kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hayto ja'ala yatarabbasu bihim. At siya ay palaging nakabantay, kumbaga tatambangan niya, i-ambush niya yung mga kasama ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung saan man sila dadaan na maabutan niya sila. Hatta dhafira bi adadim minhum wa qatalahum syarra katlin o syarra katlatin. Hanggang sa meron nga siyang napatay na ilan sa mga sahaba, itong si Tumama. So ganito siya katindi. Biruin mo, sahaba, papatayin niya. Sahaba, papatayin niya. Nakita natin, nung may pinatay na sahaba yung mga Romano, dinigma ng mga sahaba yung mga Romano. Di ba yung sa labanan sa Mu'ta sa Jordan, nandun si Zaid bin Haritha, si Abdullah bin Rawaha, si Ja'far, pangunahin sa mga sahaba. So dinigma nila. So dito, sa maaring ganun din ang gagawin ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dahil sa pagpatay niya sa mga sahaba. Fahdaran Nabiyu alaihi salatu wassalam damahu wa alana dhalika fi ashabihi. So dahil dito, yun nga, nagalit si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya. Kumbaga nag-anunsyo na siya ng digmaan laban kay Tumama at inanunsyo ito sa kanyang mga kasama. Kumbaga nag-anunsyo na siya na kumbaga kitilin na o kaya gawin ng pagkakabanggit kasi dito faahdara, kumbaga padanakin na ang dugo ni Tumama. Yun ang utos ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang mga sahaba. Lam yabdi ala dhalika tawilu waqtin hatta azama Tumama bin Athal ala adail umrah. So, makalipas yung panahon na yon ng pagdedeklara ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng kumbaga, parusang kamatayan o digmaan laban sa kanya, nagdesisyon si Tumama na mag-umrah. Fantalaka min ardil Yamama muwalliyan wajhahu syatra Makkah. At bumiyahi siya mula sa Yamama patungo ng Makkah. Yung nga maaring yung dinadaanan na nila noon, eto na rin yung highway ngayon. Di ba yung highway papuntang Makkah, dire-diretso lang yun, hindi ka maliligaw eh. Dire-diretso lang yun, napakahaba. Yun yung napakaganda sa Saudi. Kumbaga, yung kanilang infrastructure doon, ano talaga, yung organisado. Yung kalsada ni ng pamakka, dire-diretso lang yun. Kung titingnan mo nga sa maraming parte ng mga kalsada doon, tuwid na tuwid eh. Tuwid na tuwid. Kaya ang tutulin ng mga kotse doon. Tutulin ng mga kotse. Mga kotse doon, walang bios doon eh. Meron yung ang pinakamababang kotse doon, Yaris.
Pero ano ewan ko yung makina nun, baka 1.3 yun o ano, kung luma. Yung mga yung mga Altis, Corolla 1.6. Pero karamihan ng Toyota doon, pinakamadalas makita ang kotse doon, yung Camry. Malaking makina nung Camry. Dati nga naabutan ko nun yung yung mga bumibiyahe ng Colorum. Mga Colorum na di ba? Galing Riyadh papuntang Makkah. O galing Jeddah puntang Makkah. Yung ginagawa raw doon mga driver, tiyatanggal nila yung speedometer. Tatanggalin nila. Kasi raw kapag makita yun ng pasahero, yung speedometer, baka himatayin. Kasi tinatakbo nila ng 300 yung Camry. Kayang-kaya nung Camry 300. Yung nga lang 100 eh. Kotse, tatakbo mo ng 100, mabilis 300. Mabangga ka ng camel doon, patay ka talaga. Patay ka. Yung mga camel pa naman, bigla lang sumusulpot yun. Yung mga camel, susulpot yun. Kaya doon sa din, sa Makkah, dinahandaan lang nila itayo yun eh. Yung maraming kang tulay makikita sa Makkah, di ba? Papunta sa kalsada puntang Makkah. Tulay ng camel yun, hindi yun para sa kotse. Kasi kabilaan disyerto eh. Wala namang kotse dadaan diyan tapos may tulay. Para daw yun sa mga camel, para hindi sila dadaan doon sa kalsada. So maaaring na rin yung dadaanan nila yun, dire-diretso na yung puntang Makkah. Wahuwa yuman ni nafsahu bitawafi hawla al-Ka'bah wadabhi liyasnamihi. So yung pagpunta niya doon, ang gusto niya talaga din na magawa, yung magtawaf sa Kaaba at mag-alay ng hayop sa kanilang mga Diyos-Diyosan, yung mga rebulto. Wabay na makana tumama fi ba'di tarikihi kariba minal Madinah nazalat bihi nazilatun lam taka lahu fi husban. Nang malapit na siya sa Makkah, sa may bandang Madina siya dumaan daw eh. Malapit sa Madina. Kasi Madina, di ba, nasa north ng Makkah. So siguro sila nasa north din ng banda ng Riyadh pala yung yung Thumama. Tama, nasa norte ng Riyadh banda yung yung Thumama. So doon siya banda na padaan malapit sa Madina. So meron siyang kumbaga dito siya dinatnan ng matinding pagsubok kumbaga o sakuna. Dalika anna sariyatan min saraya Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kanat tajusu kilal ad-diyar khawfan min an yatruka al-madinata tarikun aw yuridaha mu'tadin bisyarrin. So doon daw siya nakaharap ng matinding sakuna kasi nung panahon na yung pagdaan niya malapit sa Madina, nandun din yung isang patrolya ng mga mujahidin, ng mga sahaba. Kasi nagpapatrolya sila sa paligid ng Madina. At yung patrolya na ito, marami rin sila kapag lumalakad sila. Parang mga 30 katao, 50, ganun sila karami. Nagpapatrolya. Kasi binabantayan nila yung Madina na maaring merong biglang sasalakay sa kanila. Kasi bukod sa Quraysh, yung mga kalyado ng Quraysh, diba? Panahon na ito ng Hudaybiyah. Meron ng kasunduang pangkapayapaan sa Quraysh lang. Pero yung iba naman, wala naman silang kasunduang pangkapayapaan eh. Wala naman silang kasunduang pangkapayapaan sa kina Thumama. Doon sa mga Banu Hanifa, wala. At iba pa. So maaaring magpapatuloy yung pagsalakay sa kanila. Kaya patuloy yung patrolya nila. So marami silang nagpapatrolya dito. Fasarratis sariya Thumamata. Wahiya la ta'rifuhu. So itong patrolya na ito, kumbaga parang detachment. Kasi ang tinatawag kasi na detachment, usually ginagamit ng mga pulis at sundalo, di ba? Ano talaga sila? Isang grupo sila na kumbaga nakapwesto sa isang lugar na under sila ng iba pang grupo kasi meron silang specific na mission, mag-checkpoint o kaya magpatrolya. Yun yung Sariya, yun ang trabaho ng Sariya. Hindi siya nasa kampo lang,
Kumbaga yung detachment na yun, pwede palipat-lipat ng pwesto, palipat-lipat ng lugar. Wala sila sa isang lugar lang. Nahuli ng detachment na ito si Tumama. Ibig sabihin, matindi rin tong detachment na ito. Kasi si Tumama, hindi naman to bibiyahe mag-isa eh. Tapos kung bibiyahe man siya, marami din siyang kasama, mga bodyguard niya. Marami siyang isasama. Sabihin natin ganun din karami, mga 30 o 50, 100. So nahuli nila si Tumama. At hindi nila kilala kung sino ba si Tumama. Basta mahalaga hinuli nila. Kumbaga nakita nila na armado, kumbaga, at nakita nila na hindi naman galing sa Quraysh at mayroong posibilidad na magdudulot ng kaguluhan sa Madina. Hinuli nila si Tumama. Watat bihi ilal Madina, at dinala nila si Tumama sa Madina. Pero hindi nila kilala na si Tumama pala yung nahuli nila. Hindi nila kilala na si Tumama. Wala pa naman picture nun eh. Nahuli, di ba? Oh. Sino ba to? May kamukha siguro sa mga wanted. Walang ganun eh. Tapos, maaaring hindi rin nagpakilala si Tumama. Kasi kung magpapakilala siya, baka lalo siyang sasaktan ng mga Muslim. Ganun ang iniisip niya. Hindi siya talaga nagpakilala. Wasyaddatuhu ila sariyatin min sawari al-masjid. At dinala na nga siya nung patrolya na yun, ng detachment papunta sa masjid. Muntadiratun an yakifan nabi al-karim binafsihi ala sya'ni al-asir wa an ya'mur fihi bi amrihi. So dito, iginapos daw nila si Tumama sa isa sa mga haligi ng masjid. So maaring nangyari dito, napatay ng mga sahaba yung ilan sa mga kasama ni Tumama, hanggang sa ilan na lang sila na natira, o si Tumama na lang ang natira, patay lahat. Maaring ganun. Kasi ganun naman yung mga bodyguard eh. Yung marami sa mga bodyguard, panatiko din ng kanilang binabantayan. Talaga mahipagpatayan sila para sa kanilang amo, kumbaga. So maaring ganun ang nangyari. Na kaya yung binalita dito, isa na lang siya na ginapos sa masjid. At hinintay nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kung anong ihahatol ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya. O maaring nalaman nila na ito yung pinuno nila, pero hindi nila kilala kung sino. Kaya yung iba, maaring kinulong nila sa ibang lugar, pero yung pinuno, inilagay nila sa masjid para hatulan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walamma kharaja an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila al-masjid wa hamma bid-dukhuli fihi ra'a Thumamata marbutan fi sariyah. Nang lumabas na raw si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa masjid, di ba yung bahay nga niya katabi ng masjid? Tapos meron siyang pinto papasok ng masjid. Ganun yung mga bahay niya noon. At yun nga, yung maliliit yung mga bahay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa Madina. Pero yung doon sa Makkah, maganda yung bahay nila ni Khadijah. Kasi mayaman naman si Khadijah. Maganda yung bahay nila, malaki. Merong bakuran, merong sala. Malaki yung bahay nila. Titingnan ko nga yung nakita kong mapa, o nakita kong parang diorama ng bahay nila ni Khadijah. Malaki, sabihin natin mga 200 square meters na bahay. Kung sa Makkah, yung ganong kalaking bahay, malaki na yun. Malaki na yun. At pagpasok niya doon sa masjid, nakita niya si Tumama na nakagapos doon sa poste. Faqala li ashabihi, at sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam doon sa kanyang mga kasama, atadruna man nakadtum? Kilala ba ninyo kung sino itong nahuli ninyo? Kilala ba ninyo kung sino itong nahuli ninyo? Sasabi ng mga sahaba, la, ya Rasulullah, hindi namin kilala. O sugo ni Allah. So hindi nila kilala kung sino yung kanilang nagapos. At yung ibang bahagi, inshallah itutuloy natin next week. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.